Praise the Lord. Dahil birthday ko, papakainin ko kayo ngayon. Ah. Kaya ilabas nyo na yung mga plato nyo, tsaka kutsara, tinidor. Dahil ako'y magsiserve ng isang espesyal na pagkain sa bawat isa sa inyo, na once na kinain nyo, hindi kayo magugutom. Bagkos, lalakas kayo, manlilinaw ang malalabo nyong mga mata, at magkakaroon ng kapayapaan ang inyong magugulong utak. Handa na ba kayong tumanggap ng isi-serve ko? Okay, tatanungin ko kayo. Dahil ang hinanda ko ay, dahil nakalipas yung bagyo, tatanungin ko kayo ngayon. Are you a storm-proof? Sabihan mo nga yung katabi mo. Tanungin mo, huwag kayo sa akin tumingin. Sabihin mo doon. Yan, katabi nyo, sabihan nyo. Praise God. At ito nga yung pinamagatan ko, kinuha ko doon sa book of 1 Peter 4:12. Sabi dito, dear friends, do not be surprised at the fiery ordeal that has come on you to test you, as though something strange were happening to you. Let us all pray. Hallelujah, Lord Jesus. Maraming salamat. Parating ikaw ang nagbibigay ng opportunity. Lord, every opportunity na dumarating sa amin, wag nawa naming i-reject, wag nawa naming palagpasin, dahil bihira ang mga opportunity na dumarating. Salamat at isa ako sa nabigyan ng opportunity para makapaghayag ng iyong mga salita sa mga oras na to. Lord, tulungan mo ko, whatever yung mga weaknesses ko, whatever my flaws, hindi ito maging alintana, bagkos i-cover mo ko, ikaw ang makita, ang pangalan mo po ang maitaas. Let the Holy Spirit minister using my lips. Lord, ikaw po ang magbigay ng fresh anointing, fresh rhema, na wag po ang sarili ko ang masunod, kundi, O God, isa po akong instrumento sa mga oras na to. Lord Jesus, ang pangalan mo ang maluwalhati, ang mabigyan ng kapurihan sa lahat ng mga narito na magpupuri, magpapasalamat at sasamba sa Espiritu at katotohanan. In Jesus' name we pray. Everybody say Amen. Pwede na kayong magsiupo. Praise the Lord. Alam nyo, diba, sa bagyo, walang pinipili ito. Walang pinipili saang lugar, dito ba. Kahit saang lugar, nung kasabay ni Krising, kasunod ang Texas, Italy, marami pong sinalanta ng bagyo. At dito po, nakita natin, hindi, yung bagyo na yon, mga maraming properties ang nasira, and even meron pang namatay. Pero yung ibang mga tao, nakita natin kung paano nila hinarap yung mga bagyo, yung bagyo. 'Di ba? Nakita natin sa Facebook, gumawa sila ng kwento, sila daw yung mga dragon boaters na mamangka doon sa tapos mga nagsuswimming. Ginawa nila ng kwento, yung ibang mga tao talagang umiiyak, dahil na-swept away ang kanilang mga bahay, yung business nagsara, maraming mga sasakyan ang natangay ng bagyo. At nakita natin kung gaano kabilis ng bagyo. Ano nga ba ang storm? Ang sabi po sa dictionary, a storm is a violent disturbance of the atmosphere with strong winds and usually by rain, thunder, lightning. Alam nyo, ang bagyo, nakita natin, di ba? Dati hanggang signal number 3 lang no? Abay ngayon, umabot ng signal number 5. Di ba? Dahil sabi nga nila iba na yung ating global atmosphere na apektuhan na talaga. Pagka-init, very extreme ang init. Pagkalamig, very extreme ang lamig. Kaya sa atin, talagang ang mga tao pinaghahanda.
Diba, may rescue team, may nag-a-alarm pag dumarating ang bagyo. Even tayong mga Kristiyano, hindi Kristiyano, lahat ng klaseng mga tao ay dumaranas ng bagyo ng buhay. At dito rin, sabi nga na talagang iba't iba ang mukha ng bagyo, iba't iba ang klase ng trials, iba't ibang testings ang mga dumarating sa buhay ng mga mananampalataya, sa buhay ng mga ordinaryong tao. At dito, sabi nga ano ba ang makikita natin? Ano bang mga bagyong kinahaharap ng bawat mga tao? Number one, it is a financial collapse. Maraming mga tao, pagdating ang number one talagang bagyo sa buhay, yung kakulangan ng pananalapi. Marami diyang nag-aaway pagdating sa pera. Maraming naghihiwalay dyan pag pera na ang pinag-uusapan. At di ba, yung bang walang kamag-anak, wala dyan, pagdating sa pera, nagkakagulo. Di ba? At dito, itong pagdating sa pera, masasabi natin na maraming nawawala sa hulog, maraming nag-aamok, maraming nagnanakaw dyan. Dahil anong sabi nila, kailangan ko ng pera, pantusto sa pamilya, etc., etc. Ano pa? Siyempre, wala namang natutuwa pagka namatayan. Diba? Pero tandaan natin, hindi lagi kasama mo yung patay. Merong certain limit yan. Na talagang, ano ang sabi sa Ecclesiastes, there is time to mourn, to grieve, and there is time to be happy. There is time na talagang lahat ng oras, lahat ng pagkakataon, merong oras yan. Amen? Kaya pag dumating yung ganito, na talagang maging matalino tayo. Dahil pag ito ang nangyari, yung feelings ang nangingibabaw. Nawawala ang pagiging Kristiyano. Nawawala sa hulog dahil nakalimutan nila yung mga turo. Nadala sila doon sa tradisyon. Noong araw, diba ganun talaga? Lingguhan, ang buro, lingguhan. Talagang lahat ng pumupunta, umiiyak ka, diba? Pero may hangganan. Diyan mo ngayon maipapakita kung paano mo mamalagpasan ang ganyang klaseng daluyong, ang ganyang klaseng mga bagyo sa buhay. Na ikaw ay iba na. Alam niyo ako, nung namatay yung stepfather ko, sinasabi sa akin, Angelita, November 1, pumunta ka. Dahil pupunta tayo sa Panchong. Before that, hindi pa ako Kristiyano, medyo nakakaano pa lang ako, malabnaw pa lang. Nagpapadala ako ng kandila, pero hindi ako nagpupunta ng Panchong. Hanggang nakakilala ako sa Panginoon. Naggalit sila sa akin dahil nung nakakilala ako noon, nanindigan ako na ang after na mamatay ang tao, judgment kaagad. Yun sa akin. Nagsimula talaga ako, naging makulit ako, senior ko, ang salita ng Panginoong Diyos sa mga kapatid ko, sa nanay ko, hanggang nabaptize ang nanay ko. And sa atin, do not cry over spilled milk. Doon ka lamang ba magigising pagka ikaw ay namatayan? The more na bago mamatay, kumilos ka. Diba? Gawin mo lahat, mag-overtime ka. And then dumating pa noon, ang libing noon ng tatay ko, nung namatay, ay talagang gusto nila yung umbang andun lahat yung mga anak, mga kamag-anak. Pero sa akin, talagang nung dumating yung time na yon, nagpunta lang ako, after nun, umalis na ako. Dahil alam ko ang katuruan ng Biblia. Kaya sa atin, hindi yung pagkawala, yung kamatayan ng mga minamahal mo, hindi ito ang magiging daluyong para ikaw ay mawala sa
sa sirkulo ng ating Panginoong Diyos. Bagkos ikaw ay dapat pakita mong separated ka. Yung dati nilang ginagawa, yung ginagawa mo dati nung hindi ka pa nakakilala, panindigan mo na ikaw ay iba. Paano mo madadala ang mga mahal mo sa buhay kung yung dati mong ginagawa nung wala ka pa kay Kristo ay nakikisama ka pa? Nakuha nyo? Meron ka bang nabasa sa Biblia, 9 days? 40 days? Abe? Wala. Di ba, James? Nabasa ni James kasi, back and forth eh. Paulit-ulit niya yan. Pero wala tayong makikitang ganun. At dito rin tandaan nyo, eto pa, pagka may daluyong na ganyan, nakakahawa ka pa, yung ministry mo na damay, yung mga mahal mo sa buhay na damay. Nakuha nyo? Remember, there is time for everything. Ano pang daluyong? Diba yung health minsan, pagdating sa karamdaman, lahat yan affected. Irritable pagka merong karamdaman. Even yung mga nagbabantay. Pero it doesn't stop there. Na kamot siya may sakit, titigil ka na rin. Yung gulong ng buhay, araw-araw yan, gumugulong yan. Amen. And tandaan din natin, 5 years din ako na bedridden. Pero doon sa pagkakasakit ko na yon, every Sunday nasa church ako. Ang bahay namin nalalakad, pero hindi ako makalakad, nagta-tricycle ako. Anyway, uupo lang naman ako eh. I don't want to miss yung mga gawain ng ating Panginoong Diyos. Pero yung iba, ang lakas talaga, pinagpapalit ang linggo. Don't you know that Sunday is a big deal for the Lord? Hindi pwedeng pagpaliban yan. Unless, sabi sa iyo, meron pa ako nitong antena, 3 yung antena na yan. Nagsira ako ng damit para lamang merong maisuot pagsimba. Hindi ako na-paralyze doon sa karamdaman ko, anumang aksidenteng nakuha ko. Hindi ako huminto dahil napakabuti ng Diyos. Amen? Ano pang daluyong yung dumarating sa atin? Pagdating sa relasyon. Maraming nagkakaaway-away. Pagdating sa mga relasyon, ano nangyari? Yung boyfriend, pinagpalit na sa magulang. Diba? Yung mga teenager ngayon, natututo ng magsinungaling, humingi ng extra. Akala ng magulang, pang project, yung pala pang date. Diba? O nagtatawanan kayo dyan kasi mga totoo. Aba, hindi nga kayo pa marunong mag-square root. Humaharot na agad kayo. Aba, mag-aral muna kayo. Amen. Hindi yung puro harot. Pasalamat kayo, may mga cellphone. Dapat yan, yung cellphone, ginagamit nyo yan, pang-imbita. Hindi yung, sweetheart, good night, sweet dreams. Diba? Mga ganun eh. Napupuyat. Yung iba naman, wala ngang girlfriend, boyfriend, abay napupuyat kaka-ML. Inabot ng madaling araw, kaya lang tumigil, nalobat. Diba? Imbis na mag-ML kayong mga kabataan, meron ding matanda nag-ML. Aba, mag-TL na lang kayo. Ano yung TL? Tamang laban. Yung ML, maling laban yung ginagawa nyo, yung health nyo. Diba? Kita nyo, marami ritong ganon. Kasi kulang kayo sa tulog. Diba? Yung mga mata nyo at yung mga daliri nyo, pag tiningnan ko yan, tanginginig yan, nag-ML yan. Totoo yan. Pansinin nyo yung mga young people. Kasi sabi ni Dr. J, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero hindi. Kabataan ang kasiraan ng bayan. Bakit? Ang daming nalulung sa droga, nakakapag-asawa ng maaga, nakakabuntis ng maaga. Diba? Mga buang nga, imbis na mag-aral, abay, puro karengking dito, puro harot doon. Mag-aral muna kayong mabuti. I-perfect nyo talaga hanggang makagraduate kayo, makakuha kayo ng trabaho. Abay, ngayon pa lang nagkakating classes ka, paday-date mo. Wag yun. Tandaan natin, relationship from the Lord ang maganda. Kasama mo ang pamilya mo. Amen.
Ano pa? Ang daluyong. Pagka iniwanan ka, di ba? Betrayal. Iwanan ka ng best friend mo, iwanan ka minsan ng asawa mo, etc. What else? Pagka inuusig ka, di ba maraming nanlalamig? Pagka halimbawa inuusig, hindi kasama yung asawa sa panampalataya, siya lang mag-isang nananampalataya, ayaw na, gumigive up na. At eto pa, anong sabi? May crisis pagdating sa faith. Pag iba-iba ang panampalataya doon sa loob ng tahanan, grabe, may war talaga dyan. Diba? Palakasan dyan kung sino ang mas matibay. Yun ang matitira. Kaso minsan sa loob ng bahay natitira yung wala sa tamang pananampalataya. Diba? Magkaroon kayo ng boses. Walang edad dito. Bata man o sino man, ginagamit ng Panginoong Diyos para ikaw at ang buong sambayanan mo ay maligtas. Amen? Huwag niyong limitahan yung bata. Minsan nga, nakarinig ako, yung mag-asawa na stand, nagkakagulo sa bahay. Pero may isang bata, yan ang importante pagka dinadala mo yung bata sa Sunday school. Ma, mag-pray tayo. Biruin mo yung bata, pinalalahanan pa, magulang, mag-pray. Diba? Dapat tayong magulang, modelo tayo ng ating mga anak. Dahil tayo ang magpapakita ng magandang asal, magandang modelo sa ating mga anak. Yung mga bagyo, yung mga problema, may due date yan. Temporary lang yan. Yan ay darating at yan ay lilipas din. Alam nyo, ang pagtetest sa mga tunay na Kristiyano, ay pagka dumating ang problema, paano siya makipag-deal paano niya i-handle ang iba't ibang klaseng mga problema. At dito, maraming mga tao, pinoprofess nila, mga Christian sila. Abay, isang beses lang nagsimba, Christian na raw sila. Eto ngayon, dumating ang problema, akala everything is great, everything is okay. Yung pala, hindi siya ready, hindi siya secure, hindi siya prepare. Binagsak ngayon siya ng problema. And tandaan din natin, pag dumarating ang problema, maraming tao nawawala sa hulog. Nawawala doon sa pagiging Kristiyano. Ang tingin nila, yung bang magulo na, ang tingin nila, wala ng pag-asa, ang tingin nila, ay mas lalala ito ng malala. Ikaw, kalmante ka ba? Matapang ka ba pag dumarating ang iba't ibang bagyo sa buhay mo? It is how you deal. It is how you face squarely doon sa inyong mga bagyo sa buhay. Tingnan natin yung journey ni Paul sa papuntang Rome. Si Paul, isang prisoner, at siya ay isinakay sa barko papunta para humarap doon sa court ni Caesar. At dito, sa kanilang paglalakbay, nakita nila, dahil malaki yung barko pumunta sila, napadpad, nadaanan nila yung isla ng Crete, yung harbor ng Fair Havens. At dito, yung hangin, medyo kalmante pa. Mabilis ang kanilang paglalakbay. Alam nyo, ang weather madaling magbago. Alam nyo, doon sa ibang bansa, sa umaga kalmado ang panahon. Pagdating ng hapon, may tornado na. Ganyan kadali magbago ang panahon. Doon din sa barkong sinasakyan ni Paul, akala nila smooth sailing. Pagdating nila doon sa Fair Haven, doon sa harbor, medyo lumalakas na yung hangin. At medyo palakas na. Kinausap ni Paul ngayon yung centurion na humuli sa kanya para magdala sa Italy. Sabi niya doon sa centurion, ano po ba? Tutuloy pa po ba tayo? O dito muna tayo hihinto sa harbor para palipasin natin kung ito ay bagyo. Pero alam nyo, ano ang sabi? Nagpunta ngayon yung centurion doon sa piloto, nagpunta doon sa captain ng ship.
sabi ng piloto, medyo kaya naman natin yung hangin, bagamat against yung hangin sa barko natin, nawiwithstand naman ang barko natin. Lumabas ngayon yung centurion, sabi ni kay Paul, hindi, magpapatuloy tayo dahil medyo kalmado naman at kaya naman ng malaking barko natin. Habang naglalayag sila, palakas ng palakas ang hangin at pataas ng pataas yung mga alon. At dumating sa point na talagang zero visibility na. Total darkness. And during that time, yung star ang kanilang guide. Walang star dahil nga bagyo eh. Wala ring compass during that time. Kaya ang sabi ng nagpanik yung mga sailor, tapos sa centurion. Sabi ngayon, na talaga, lumalakas na yung kanilang barko, nagsusway na parang tataob na. Ano ang sabi ni Paul? Ang buhay natin nakasalalay dito. Magbawas tayo ng kargamento. Nagbawas sila ng cargo. Nagbawas sila noong mga importanteng nakalagay doon sa barko. Itinira lang nila ang kanilang mga sarili. And dahil papalubog na yung barko, pati sila ay tumalon. Nag-swim sila patungo doon sa pangpang. At dito rin, makikita natin, ano ba ang daluyong? Ano ba ang naging mitya? Ano ba ang naging mga causes ng bagyo sa ating buhay? Number 1, ini-insist natin kasi kung ano yung gusto natin. What happened? Dito, nagsabi si Paul na tutuloy ba tayo na magbiyahe o hinto muna tayo dito sa harbor ng Fair Havens. Pero makulit, hindi, tuloy. Tuloy lang tayo. Pero ano nangyari? Hindi nila na-overcome, hindi sila nakaligtas doon sa bagyo. At dito rin tandaan natin, pag sariling plano mo without God, you are bound to fail. Lahat ng bagay, kung sarili mo lang ang aasahan mo, walang mangyayari yan. Parating sesemplang yan. Pero once yung plano mo, yung goal mo, isinama mo si Lord, number 1 si Lord. Dito goal ko, pero Lord, eto yung plano ko. Pero pararamdam sa'yo kung yan talaga ay approve kay Lord o hindi. Pagka yan ay hindi, mag-start ka na. If you are sensitive, hindi yata ito ang gusto ng ating Panginoong Diyos. And dito rin, maraming mga tao, hindi. Kaya ko yan. At maraming mga tao, katulad, pansinin natin, may biblical example, si Samson. Diba? Sinuway niya yung magulang niya, ano nangyari, nagtiwala dun sa girlfriend. Diba? Ano ang sabi? Hindi niya alam, niloloko pala siya ng kanyang girlfriend. Sabi, diba, ano nangyari, na ipaalam kung paano mawawala yung strength niya. Sige lang. Pero dahil sa katigasan ng ulo niya, ano nangyari? Hindi po ba kaka-insist niya? Hindi, tama itong ginagawa ko, magulang. Maraming ganyan mga kabataan. Pinapagalitan, pinagsasabihan ng magulang, pero dalawa ang tenga lumalabas dito. Marami, hindi lang mga kabataan, even mga adults, matitigas ang ulo, they keep on insisting their will. Ano nangyari? Sumesemplang sila. Sa huli ang pagsisisi parate. Wala sa una. Kaya akala nyo, yung mga circumstances na medyo okay, ay okay naman. Hey, huwag kang mag-rely sa feelings mo, mandaraya yung feelings na yan. Dahil akala mo okay ngayon, hindi mo alam, ikaw ay sumasalubong sa paparating na daluyong o bagyo. Amen? Kontrolado ni Lord ang lahat. Nakikita niya ang lahat. Kaya sa atin, huwag kang mag-rely doon sa skills mo, sa kaalaman mo, at talagang ano man yung bagay na nasa iyo, pinipilit. Maraming tao ginigiit ang sarili. Mali na nga, ginigiit pa.
Kaya ano nangyari? Nagkaroon ng magulong buhay, mali after mali. And tandaan natin, ano pa, pag ikaw ininsist mo yung sarili mo, 'di ba? Ikaw ay nagkakaroon ng maling desisyon. Pagka ininsist mo talaga yung sarili mo dahil okay ang feelings mo pagka ganito, ganun ang nangyari. Habang nagbabiyahe, akala ng mga centurion, ng piloto, dahil sumasang-ayon sa kanila yung hangin, kaya nilang harapin yung hangin, kaya nilang harapin yung hampas ng alon. Naging confident sila. Okay. Diba? Okay. Pero, tandaan natin, huwag kang magkumpiyansa sa feelings mo. Magkumpiyansa ka parate. Makinig ka doon sa mga nagpapaalala sa iyo. Dahil nagkaroon ka ng maling desisyon, ano ang nangyari? Di ba? Yung pananaw mo, mali. At ikaw ngayon ay makakagawa ng maling action. Hindi po ba? At dito po nangyari yung ganun. Nakinig yung centurion sa mga maling expert. Hindi sila. Ganon din tayo, maraming mga tao na maraming gustong magbigay ng advice. Pero yung advice nila, practical ng mundo. Hindi practical things mula sa salita ng ating Panginoong Diyos. Ano nangyari? Gusto nila yung practical things from the Word because masarap sa pakiramdam, masarap sa pandinig. Pero ano ang bound nun? Ikaw ay talagang susuong sa bagyo na hindi ka makakaligtas. Ikaw ay mapapahamak. Don't listen. Siguraduhin nyo ano ba yung source ng advice mo. Saan ba? Yaan ba? Magpapa-advise ka, hindi faithful. Hindi nga faithful sa sabihin natin na talagang sumisimba nga. Pangkonsumo lang ng bangko, walang ministry, hindi faithful sa pagbibigay, hindi tumutulong, hindi sumusuporta. Yaan ba? Yaan ang magbibigay sa inyo ng advice? Ay, minsan nga, yan ang hihingan mo ng advice. Hindi naman sa simbahan nagpupunta. Tuwing linggo, nasa pasyalan. Tuwing linggo, nasa mga malls. Diba? Nasa mga beaches. Siguraduhin nyo na talagang pagka kayo hihingi ng advice, yung nakikita nyo, yung buhay, na talagang sumusunod sa buhay na gusto ni Kristo. Amen po ba mga kapatid? Tandaan po natin na maraming mga magagaling. Sabi niya, ay ang galing nitong magsalita, ang galing nitong mag-preach. Hindi nakukuha yan sa galing. Maraming nagbabalat kayong mga tao. Ang mga Kristiyano paglinggo, mga demonyo pagdating ng Lunes hanggang Sabado. Mga young people, ang gagaling, mga holy pagdating ng linggo. Pero pagdating sa bahay, mga monster yan. Maririnig mo sigaw niya sa magulang, palasagot sa magulang, nagbabagsak ng kung umaano yan. Diba? Nagdadabog. Mga monster tong mga young people na to nagbabalat kayo karamihan. Hindi lahat Karamihan sa inyo kung di kayo magbabago, magiging alagad kayo. Alam nyo na yan. Kaya sa atin, dahil yung pagsisimba nyo, huwag nyong sasayangin. Everything na naririnig nyo dito, makapagpapapogi, magpapaganda sa inyo, magpapabuti ng inyong mga ugali. Hello! At tandaan din natin, ano nangyari? Nagkaroon ng wrong decision. Yung mga importante, yung mga cargo nila, yung mga pagkain nila, tinapon. Ganon din ang maraming mga Kristiyano. Pagka dumarating ang daluyong, nakakalimutan na nila yung magandang turo ng ating Panginoong Hesukristo. Binabaliwala nila yung mahalaga at mga importante na talagang naranasan nila nung sila ay nabaptize sa pangalan ni Jesus. Tinapon nila yung mga importanteng bagay na natutunan nila nung bata pa sila, nung sila ay nasa Sunday school, binaliwala nila.
Anong nasa isip nila? Na-paralyze. Hindi na makakilos. Ang focus nandoon sa daluyong. Hindi, alam nyo, pag dumarating ang problema, huwag kang magpanik. Ito nangyari doon sa mga sailors. Nagpanik sila. Hindi nila ngayon malaman kung anong gagawin nila. Kaya pinagtatapon nila, kaya pati mga sarili nila, pinagtapon nila dahil palubog na yung barko. Sa atin din ganun eh. Pag dumarating na akala natin yung buhay natin, wala nang pag-asa. Nakakalimutan natin yung magandang pangako ng ating Panginoong Diyos. Usually, ganon ang mga nangyayari. Diba? At pagka yung sobra talaga ang daluyong, nadidespair tayo, nadidiscourage tayo, ayaw nating makipag-usap, ayaw nating kumain, nagtatago tayo sa kwarto. Diba? Buti ngayon, wala nang pagtatago ang kwarto. Dahil may laman na yung mga kwarto. Diba, Jason? Maraming ganyan. Talagang pagka dumarating ang daluyong, ayaw makipag-usap, ayaw kumain. Lahat kaaway, pati yung alaga nilang hayop, sinisipa. Ganyan, pagka ang tao ay sobrang despair, sobra talaga, doon masyadong kinikerry ang problema. At dito rin, tandaan natin, huwag nawang mangyari na ang bagyong yan ang magsira sa buhay mo, magsira doon sa pamilya mo, and may collateral damage pati mga anak. Diba? Walang kamalay-malay yung mga anak, nadadamay sa kagagawan mo, hindi ka marunong mag-control sa problemang dinaranas mo. Nakuha mo? Dapat ang sumbungan natin parati si Lord. Si Lord parati. And every time na ikaw ay magde-decide, ito ba ay according sa salita ni Lord? According ba to sa plano ni Lord sa buhay ko? It is according ba sa purpose ko? Hindi po ba? At tandaan natin, ito ang napaka-importante. Pag dumarating ang daluyong, pag dumarating ang bagyo, nire-reveal yung karakter mo. Character reveals in crisis. It is not made. Yung mga tao, pag dumarating yung krisis sa buhay, yung mga hindi naghanda, yung mga Kristiyanong 50-50, yung mga Kristiyanong hilaw, ay pag dumarating ang crisis, makikita mo yung tunay na hilatsa ng kanilang pag-uugali. Lumalabas talaga. Pag walang, di ba, pagka may problema, pasigaw. Naririnig ng kapitbahay kung ano yung problema sa loob ng bahay. Naririnig ng ibang mga tao kung ano ang bagyong dinaranas ng pamilyang ito. Tandaan natin, naha-harness, nahi-hazen yung ating mga karakter araw-araw sa routine ng buhay natin. Doon pa lang sa loob ng bahay natin, yung umbang praktisa na kung paano gumanda ang karakter mo. At ito, tandaan natin, i-reveal talaga yan pag dumating yung shipwreck distraction sa buhay mo. Marireveal kung sino ka talaga. Pag dumating ang bagyo, ano ba ang dapat mong gagawin? Hello? Keep still. Diba? Dapat nandoon ka parate. Ang sitwasyon, circumstances, madaling magbago yan. At tandaan natin, temporary nga yung crisis, dapat stand still ka. At ito ang importante, pag dumarating ang mabigat na daluyong doon sa ating mga buhay, be sure, ibaba mo yung anchor mo, ibaba mo yung angkla mo. Mami Litz, ano po ba yung angkla? Ano po ba yung anchor? Number 1, ito yung anchor during crisis. Need to seek God's presence. Paano? Diba? Paano mo haharapin yung crisis sa buhay mo? At tandaan din natin, yung crisis sa buhay natin, hindi lumalayo ang Diyos, hindi ka iniiwan. Hello? And tandaan din natin,
Pag may crisis sa buhay, nandyan lang ang Panginoong Diyos sa pinto, sa tabi mo. Hindi ka iniiwan, hindi siya malayo. It's alongside nga, kung ikaw ay totoong Kristiyano. Thank you. Kung ikaw ay totoong Kristiyano, hindi lumalayo ang Diyos, parati yang nasa tabi mo. At dito, tandaan din natin, parati siyang nakatugaygay sa iyo. Sabi nga nung isa, hindi ko makalimutan, ay sabi mo, ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Sabi naman yung Kristiyano, oo. Sabi niya, oh, talaga, lahat ng dako. Sabi ni Atong Yang, kahit sa sabungan, andun ba ang Diyos? Ay sabi ng Kristiyano, oo, nandun. Nakatalikod nga lang sa ginagawa mo. Diba? Lahat. Pagka yung karumal-dumal ginagawa mo, pumipikit na ang Diyos, pinapabayaan ka na. Hintayin mo na lang yung consequence. Nasa lahat ng dako, everything na ginagawa natin, good or bad, merong consequences yan. Hello? Maawa naman kayo kung maliliit pa yung mga anak nyo at hindi kayo marunong na talagang sumunod sa Ginoo, kawawa yung inyong mga anak. Number 2, hold tight on God's promises. On God's words and His promises. Ang Panginoong Diyos may purpose sa ating mga buhay. Hindi pwedeng palitan, hindi pwedeng mabago ang plano, ang purpose ng Diyos sa ating mga buhay unless you allow it, unless you reject it. Maganda kayo pag nireject nyo, merong consequence na darating sa inyo. At dito rin, tandaan natin, ang Diyos sa kanyang pangako ay parati niyang pinupulfill ang kanyang mga pangako sa kanyang mga anak. Number 3, keep up your courage. Ano ang sabi sa Isaiah 43:2? Pag ikaw ay lumalakad sa dagat, mayroong malalim, may mga alon, hindi ka malulunod. Lumakad ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Kaya magpakatapang tayo. Amen? Ang tandaan din natin, ang Diyos ay parating kasama natin sa lahat ng oras. Huwag kayong masyado, dahil ang bagyo nakakataranta, pero don't be shaken. Huwag kayong mataranta, huwag kayong mag-worry. Amen? Natural, dito nga sa Pilipinas, sinabi meron pang 12 na storm na darating sa atin. Kaya dapat maghahanda rin tayo. Sa atin, minsan yung storm na dumarating sa atin ay kosmo. Look what happened to Samson. Yung iba, inaalaw yung storm ng Diyos. Yung iba, may storm because kagagawa ng ibang mga tao. Pero whatever which is dumating sa atin, be ready, be prepared. Amen. At tandaan din natin, dumating man ang matinding bagyo, keep holding your faith. Hawakan nyo kung ano yung mga naaral na natutunan nyo dito, yung mga bagay na narinig nyo, yung mga bagay na miracles na nasaksihan nga. Dapat yun ang magpapatapang sa atin na ang Diyos ay buhay. Hindi yung pagka nalugmok, nilamon ka na ng problema, na-stand ka na paralyze ka na to the point. Ang dami mo nang nakaligtaan. Hindi mo alam, meron ka palang ministry na dapat asikasuhin. Binabaliw. Hindi lahat nagkakaroon ng ministry. Huwag niyong baliwalain ang ministry inassign sa inyo at yung mga natuturuan dito para kayo ay lumago ng lumago. Huwag niyong sasayangin ang bawat turo. Ang bawat natutunan niyo, i-apply niyo yan. Amen ba? Ano pa ang sabi sa 1 Corinthians 15:58? Ang sabi diyan, therefore, my dear brethren, be ye steadfast, immovable, and talagang, ang sabi dito, always abounding. Lagi na talaga tayo na kung dumarating man ang mga pagsubok na yan, ang Panginoong Diyos ay nandoon parate. Hindi niya kakalimutan yung mga ipinangako sa iyo. Kahit hindi ka faithful, pangako ng Diyos yan.
Binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos para magbago. Ang sabi dito mga kapatid, and number 4, make Jesus your foundation. A house that stands the test. Sabi rito, na dumating yung pagsubok, dumating yung testing doon sa buhay mo mga kapatid. Pag ito ay itinayo mo sa tamang pundasyon, ito kahit anong klaseng bagyo, anumang klaseng pagsubok, mananatiling nakatayo. Hello? At dito rin tandaan din natin, sigurado tayo, anumang klase, mga pagsubok, anumang klaseng bagyo, slight, extreme, fierce na bagyo ang dumating sa buhay mo, mananatiling nakatayo. Dahil ito ay talagang nakamalalim ang pundasyon. Tama ang pundasyon na ginamit. At tandaan din natin, kahit grabe, pangako ng Diyos, you will withstand any problem. You will withstand. You will overcome whatever mga problems na darating sa atin. At dito rin tandaan din natin sa 1 Corinthians 3:11, for no one can lay any foundation other than the one already laid. Sino yung already laid? Sino yon? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kakampi mo, kasama mo si Lord. Bakit ka matatakot? Bakit ka mag-alala? When Christ in my vessel, I can smile at the storm. Diba? Yan ang kanta natin, pero kanta lang. Hindi sinasa puso. Diba? Whatever na talagang alam mo na gagawin ng Panginoon, panampalatayanan mo yan, pagtiwalaan mo yan. Pag sinabi ng Lord yan, gagawin niya yan. Hindi yan babalik sa Kanya na hindi natin yan mararamdaman. Walang sinabi, walang pinangako si Lord na hindi niya yan gagampanan. Masyado tayo, ginigipit natin si Lord. Ini-insist natin yung gusto natin, tigasin ulo. Di unong, parating nagre-rely sa kanilang katalinuhan, may wealth sila, kahit ano, may pera sila. No. Pwede yan, si Lord ang nagbigay. Anytime, pwedeng kunin ni Lord yan. Amen. Diba, kumakanta tayo. I laid in Zion a true foundation. Diba? True foundation, walang iba kundi si Lord. Para tayo nasa Mount Zion parate. Pag tayo ay magre-rely. Pag tayo ay talagang ginawa nating pundasyon, matibay na pundasyon, ang ating Panginoong Jesucristo. And tandaan din natin, binalaan tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Binalaan tayo na ang pundasyon ng buhay natin ay dapat matibay. Na kahit anong bagyo ang dumating, masishake pero hindi magfo-fall apart, hindi masisira, hindi matutumba, at mananatiling nakatayo yan. Maraming mga tao masyado na talagang tiwala sila sa sarili nila. Okay na tong bahay ko na to, okay yan. Akala nila okay. Ano ngayon? Binaha ka. Buti na lang, mataas bahay mo. Basa lahat ang gamit mo, nasira. Mga kotse, mga gamit, computer, mga laptop, nasira. Don't rely doon sa mundo. Mag-rely ka kung ano ang paalala ng ating Panginoong Jesucristo. At tandaan din natin, one thing matters, the foundation na kung saan tayo ay tatayo, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Ang pangako ng Diyos is not a storm-free life. Pero tandaan natin, dumating man ang storm, He is alongside with us. Amen. Dito, at gusto ko rin, siguro naman very familiar kayo, dito sa Matthew 7:24, ito ang istorya ng isang mangmang at isang matalinong nagtayo ng bahay. Alam natin yan, diba? Kantayan sa Sunday School. Yung mangmang nagtayo sa buhangin, dumating ang bahat bagyo,
na swept. Ang matalinong nagtayo ng bahay sa rock, dumating anumang mga bagyo, nakita natin ay talagang hindi natinag. At dito rin, tandaan natin, sabi nga, we are true conquerors. Na-conquer na natin ang magulong mundong ito. Amen. Lahat ng trials, lahat ng mga tribulation, kung gaano na-overcome ni Lord ang world na to, ay ganun din ang kanyang mga anak. Amen? Makakasurvive tayo, dumating man anong klaseng bagyo sa ating mga buhay. And tandaan din natin, yung ibang bagyo, matinding, daluyong, anumang klase yan, iba't iba, mananatili kang nakatayo dahil ang pundasyon mo, walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. At tandaan din natin, pagka tinayo mo ang bahay mo sa rock, may demand ang ating Panginoong Diyos. Kung gusto mong tumibay yan, huwag ka lang tagapakinig ng salita ni Lord. Huwag ka lang tagapakinig doon sa mga batas ng ating Panginoong Diyos. Bagkos, maging doers ka. Gawin mo kung ano ang ipinaggagawa sa iyo ng ating Panginoong Diyos para dumating man ang matinding daluyong, nakatayo ka. Yung iba lupaypay na, yung iba nakahapay na, yung iba nag-collapse na, nag-crumble. Pero ikaw, ginawa mo ang gusto ng ating Panginoong Diyos, nakatayo ka pa rin. One man standing, palakpakan nga natin ang Panginoon. Sabi nga ang sabi ng Panginoong Diyos, maghukay ka ng malalim. Laliman mo yung pundasyon mo. Hindi yung sasabihin natin, makahukay lang. Diba? Napansin nyo? Yung namatay na bata doon sa naiya, ang pundasyon mababaw, nabangga, namatay yung bata. Abay, mukhang ipinatong lang yung diba? Yung pangharang. Sa atin, hindi. Kahit anong klaseng bangga, kahit anong klaseng hangin, hindi yan magsusway, unshakable ang salita ng ating Panginoong Diyos. Bakit ba inalaw ng ating Panginoong Diyos? Ano bang purpose ng bagyo sa ating buhay? Number 1, transformation. Anong ibig sabihin yan? Magbabago yung ating mga motibo, yung ating klase ng mga pag-iisip, at ini-expose yung mga bagay, yung mga akala mo tunay kang Kristiyano, yung pala hindi, peking Kristiyano ka pala. Minomold yung karakter mo, pinapaganda yung attitude mo, at nire-refine ang nature mo. Nagkakaroon ng renewal sa buhay mo, at ikaw ngayon ay unti-unting lumalago from glory to glory. Number 2, inaalaw because cleansing process. Maraming mga tao, puros nega. Ito ngayon, wina-wash away, nililinis ng Diyos yung mga negative thoughts, yung mga maruruming bagay, yung mga basura sa ating mga kaisipan. Hello? Number 3, correction. At dito rin, may mga consequences dahil sa mga mali nating ginagawa. Huwag mong akalain na punishment na ito. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, walang exemption. Makakaranas ka rin ng storm. Hindi sinabi na yung mga hindi mananampalataya, lahat ng tao walang exempted. Lahat tayo. Pero it is one way of correcting us sa mga wrongdoings natin, sa mga pagkukulang natin. A storm-proof life is not built in good weather. Doon lang sa akala mo maganda, everything's okay. May pera kami, may sarili kaming bahay, may sarili kaming kotse. No! It must be built doon sa solid rock na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? At tandaan naman ninyo, God is bigger than the storm. God controls everything. Everything, kontrolado lahat ng Panginoon. May kakatakot ka pa ba ngayon? Hello? At tandaan natin, yung bagyo, hindi nito dinidelay,
Hindi nito kinakancel. Kung ano yung purpose ng Diyos, matutuloy yung purpose ng Diyos sa buhay mo. Hindi yung daluyong, hindi yung bagyo ang magpapahinto at magpapakancel ng purpose ng Diyos sa buhay mo. Amen? And tandaan din natin, we want to be storm-proof. Eto, let every prayer you do, kaya nga pinipilit namin magkaroon ng panalangin sa bahay. Let every good deeds na ginagawa mo sa kapwa mo. Let every help na ine-extend mo. Let every reading na binabasa mo doon sa scripture na natutunan mo. Let every generous giving na ginagawa mo. Let yung paghayo mo, pag-knock mo doon sa door. Let every nung mga mini-mentor mo, yung mga pinalalakas mo, be a brick. Alam nyo ba yung brick? Ito ang pinakakapiraso na inaantay na lang na magpupuno doon sa pundasyon na ibinibuild mo. Pero kung wala kang ginagawa, bukas, hindi matatakpan yung naka-open because of that brick na talagang kulang, hindi mo ginagawa. Tatanungin ko kayo ngayon, ano ba ang binibuild mo? Hello? Ikaw ba ay talagang kilala mo ang Diyos? Maganda ba ang relationship niyo? Tumayo tayong lahat. Maganda ba ang relationship mo sa ating Panginoong Diyos? Nagtitiwala ka ba doon sa utos? Pag ginawa mo ay talagang may pagpapala. Nagtitiwala ka ba doon sa mga teachings? Yung mga utos sa iyo ng ating Panginoong Diyos. Nagtitiwala ka ba na talagang whatever wrongdoings may consequences? Ikaw ba ngayon ay magpupursige na maging matibay ang pundasyon ng buhay mo, na ito ay talagang nakasalig sa pundasyon? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Mga kabataan, kung gusto nyo gumanda ang future nyo, start building a storm-proof life now! Sa mga adult na marami nang nasira, marami na nasabi natin na napahamak, nagkaroon pa ng mga masasabi nating collateral damage sa ating mga anak. Wake up! Hindi pa huli ang lahat. Para yung brick na kulang, ilagay mo para maging matibay ang pundasyon. Maging matibay na kahit anong klaseng panunugnog ng panisira, anumang klaseng mga malalakas na bagyong darating, mananatili kang nakatayo. Amen? Ang bagyo temporary, yung solid rock, si Kristo parating nagpapaalala, gumagamit ng mga instrumento, bata, matanda, ibang klase ang ating Panginoong Diyos para paalalahanan ka. Ayaw ka niya mapahamak. Gusto ng Diyos lahat ng kinrate niya ay walang isa man o sino mang mapapahamak. Huwag nating maliitin ang kakayahan ng ating Panginoong Diyos. Come on, close your eyes. Build an altar. Tiwala lang kay ating Panginoong Diyos. Kahit anong dumating, huwag kang tatakbo. Huwag kang mang-iiwan. Ang Diyos ay parating nandiyan. Hindi tayo pinabayaan. Masasamang bagay, hindi galing kay Lord yan. Kagagawa ng ating kasalanan yan. Kagagawa ng pag-iit natin ng ating mga kagustuhan. Kaya, let God be in control sa iyo right now. Surrender everything sa ating Panginoong Diyos. Surrender mo yung mga pagkukulang mo. Surrender mo yung mga bagay na hindi mo pa nagagawa sa ating Panginoong Diyos. If you want to be a storm-proof life, sumunod ka na sa ating Panginoong Diyos. Eto na ang time para hindi ka lang storm-proof, fire-proof ka pa. Amen? Biruin mo, lalakad ka sa apoy, hindi ka masusunog. Fireproof. Kung gusto nyong maranasan yan, china-challenge ko kayo sa mga oras na ito. Yung natitirang break na hindi mo pa nagagawa, do it now. Do it ASAP. Do it without any delay.
sapagkat we are running out of time. Maraming namamatay sa ating mga anak, sa mga kakilala natin, sa mga mahal natin sa buhay. Maraming nasisira. Gusto mo ba na isa ka doon sa magkaroon ng casualty? Mahal tayo ni Lord. Kaya sunod lang tayo sa mga kabataan dito. Hindi mahirap sumunod pagka gusto mong mabago ang buhay mo. Huwag mong iwan si Lord. Bagkos, build a storm-proof life. Tiwala lang sa ating Panginoong Diyos. Tiwala lang at hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Diyos. God never fails on His promise. God will never abandon nor forsake you. Just be faithful, just be obedient sa ating Panginoong Diyos. Come on, build an altar. Meron kang pagkukulang, kausapin mo si Lord. Come on. Come on. Yes, ganyan, ganyan. May pagkukulang tayo, hindi natin nagawa. Be a good parents. Be a good children of God. May pagkukulang ka. Hindi yung mga material things ang makaka-distract sa atin. Focus on Jesus. Focus on the goodness ng ating Panginoong Diyos. Para dumating man ang pagsubok, mawiwithstand natin, ma-overcome natin. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God.